Hangad ng pamahalaan na maihatid sa kanayunan ang serbisyong nararapat para sa ating mga kababayan. Kaya naman sa ilalim ng pamana program ng kasalukuyang administrasyon, patuloy ang konstruksyon ng mga daanan na mas magpapabilis sa daloy ng komersyo na tiyak na magdadala ng ganap na kaunlaran. Narito ang pangalawang bahagi ng special report ni Jess Caduco ng Media ng Bayan. Isa sa pangunahing sangkap sa kaunlaran ay dalhin sa kanayunan ang mga serbisyong makakatulong sa mga mahihirap na komunidad. Kasunod na ito ang inclusive growth na kailangang madama ng mga mamamayan, ang kalinga ng pamahalaan. Hitik sa yaman ang Barangay Santa Rosa Sur sa bayan ng Holiban. Kaiba sa estado ng pamumuhay ng taga-Barangay Colasi ang pamumuhay ng mga taga Santa Rosa Sur. Pagmimina ng ginto ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente dito. Pero katulad ng taga-Barangay Colasi, problema din ang mga daanan papasok sa mga liblib na barangay na sanhi ng mabagal na pag-unlad ng pamayanan. Noong mga panahon na wala itong kalsadang ito, makikita mo kahit senior citizen na, ay mga parapasan pa rin nila yung mga bigas nila, kalahating sako, ay nakakawa baga sir tingnan. Isa rin ang Barangay Santa Rosa Sur sa Jose Panganiban ang naambunan ng proyekto sa ilalim ng pamana ng OPAP. Buwan din ng Hulyo ng nakaraang taon na isalin sa barangay ang proyekto na siya namang napakinabangan na may halos 3,000 mga residente sa barangay at iba pang karatig lugar. May habang 2.8 kilometrong konkretong daan na pinondohan ng 20 milyong piso. Tinaguri ang Gold Town, ang Jose Panganiban at dito sa Barangay Santa Rosa Sur ang isa sa pinagkukunan ng ginto. At itong lupang ito ay nagmula na sa naiprosesong bato na nabungkal ng mga minero at muling ibinebenta dito sa planta para muling iproseso at para makakuha muli ng ginto na siya namang ibinebenta. Malaking kaginhawaan kung maituturing ng mga residente ang kalsadang ngayon naghahatid sa kanila ng mabilis na daloy ng kabuhayan. Kung nooy 50 piso ang binabayarang pamasahe ng mga mananakay sa bawat biyahe ng tricycle, ngayon ay umabot na lamang sa 30 piso. Lumaki din umano ang kita ng barangay mula sa 100,000 piso, ngayon nasa 300,000 piso na ito. Maliban kasi sa bumilis ang biyahe, mas marami na rin umano ngayong pumapasok na mga oportunidad na siyang nagpapalakas sa kabuhayan ng mga nakatira sa lugar. Isa sa mga nakabenepisyo ay ang mga motorista dito sa magandang daan. Tanungin natin si Tatay. Tay, kumusta yung biyahe natin ngayon? Ang biyahe namin ngayon dahil bago na ang kalsada. Hindi tulad nung araw na baku-baku ang daan, patagit-tagilid yung mga sasakyan. Pangalawa ay natutumbapak kung paminsan. Malaki rin tulong ito kasi yung mga dati na kuminsan yun lang kalabaw ang ginagamit sa pagdadala ng mga ore sa mga gilingan ng bato, ngayon naisasakay na rin nila sa mga sasakyan. Mabilis ang kuwan ng mga produkto na nailalabas. Hindi gaya nung araw, mabagal. Huli naming tinungo ang Barangay Malibago sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Doble ang haba ng Farm to Market Road dito kumpara sa Barangay Colasi at Santa Rosa Sur. May habang 4 na kilometro na siyang nag-uugnay sa Barangay Maligaya at lugar lalawigan ng Quezon. Ito ay nagsisilbing mabilis na daluyan ng produktong kopra na siyang pangunahing kabuhayan ng may mahigit sa 1,000 residente sa lugar. Dahil sa proyektong ito, ano nga ba ang naging pagbabago sa buhay ng mga taga rito? Tunghayan bukas at ang iba pang mga proyektong nagdala ng pag-asa sa mga naninirahan sa liblib na lugar sa kanayunan sa pagpapatuloy ng ating kwento.